Maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming pong salamat sa buhay na pinagkaloob po ninyo sa amin. Naway patubayan po ninyo kami sa aming mga pag-aaral ng inyong salita ngayong umagang ito. Tulungan po ninyo kami, lalong-lalo na po ako, pakalinisin po ninyo ang aking puso, isipan at ang aking gawa, patawarin po ninyo ako. Tulungan po ninyo ako, mahal na Holy Spirit, sa aking pagtuturo ng inyong mabuting balita. Gabayan po ninyo ako dahil kung sa akin lang hindi ko po ito kaya. Nagagaling po sa inyo ang aking katulungan at kaarawan. Maraming po salamat, Lord. Jesus, we pray. Ang tuturo po sa inyo ngayon ay tungkol sa Lucas 16 verse 19. Tungkol to sa mayaman at saka sa isang tulubi. Maraming nakakaalam na nito sa inyo kung kayo ay nagbabasa ng Biblia. Sa verse 19, may isang mayaman, laging nakasuot ng mamahaling damit at sagalang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na dadad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong na huhulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at pasain ang aking dila." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, pinakikiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyan babala nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Yun ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, Hindi po sapat ang mga yon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Pamamagatan ko po itong pamamagatan kong kwento nito ng Panginoon na pag namatay tayo, mayroon pang buhay na nag-aantay sa atin sa kabilang buhay. Kaya, itong mayaman na ito, dalawa sila, magkaiba ang antas ng kanilang buhay. Isang mayaman at isang pulubi. Pero itong mayaman na ito, ang kanyang kayamanan na hindi niya ginamit sa magandang paraan. Itong pulubi naman, maski naman siya pulubi, mayroon siyang pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang mayaman na ito siguro hindi siya, ang kayamanan lang niya, ang kanyang iniisip. At ang dito, nang mamatay silang dalawa ang magkaiba ang kanilang pinuntahan. Ang isang mayaman napunta sa impyerno. Ang pulubi ay napunta sa langit. Ngayon,
hindi ko masabi sa langit kasi si Abraham ang okay lang yun, naapunta sa heaven. Pagkatapos nun, kailangan natin talaga na tumanggap talaga. Ang mayaman na ito, bagamat hindi siya masama, hindi siya kriminal, pero bakit siya napunta sa impyerno? Dahil hindi niya tinanggap ang Panginoon, hindi niya kinilalas ang Panginoong Jesus na siya ay Diyos. Tapos, lalo-lalo na itong mayaman na ito ay isang Hudyo at talagang nakikita niya na ang Panginoon ay nagbabahagi ng salita. Kasi ang kwento nito ng Panginoon ay, ang pinatutungkulan nito ay ang mga Parisiyo at mga Sadducees na sila ang laging sumusunod sa Kanya sa kung saan pumupunta ang Panginoon para hanapan lang ang Panginoon ng butas na kasi hindi nga sila naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos. Kaya yun ang inano ng Panginoon dahil ang Parisiyo na ito itong mayaman na ito ay isang Hudyo. Kaya lang, nagkataon lang talaga na hindi niya kinilala ang Panginoon. Kaya, napunta siya sa impyerno. Once na mapunta, pag namatay tayo, ang ililibing lang na sa atin ay itong katawan natin. Pero ang kaluluwa natin at ang espiritu, kung ikaw ay masama, pupunta ka sa impyerno. Pero kung ikaw ay mabuti, pupunta ka sa langit. Pero ang Panginoon hindi nakikita ang gawa ng tao. Hindi siya kung gumagawa ka man ng kabutihan, hindi ganon din ang kahit anong gawin mong kabutihan, hindi doon nakatingin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nakatingin kung gaano mo siya pinapahalagahan, lalo na ang salita niya, ang Biblia. Itong mayaman na ito kasi, hindi siya naniniwala sa mga katuruan na tinuturo sa kanila ng Panginoon. Habang ang Panginoon ay nagpapagaling ng may sakit, buhay lang mga patay. Walang nangyari, hindi talaga sila naniwala. Samantalang itong pulubi ay naniniwala siya sa Panginoon dahil siguro nakikita naman niya dahil sa pulubi, kung nasa ng Panginoon, nakikita niya ang mga ginagawa ng Panginoon, kaya nanampalataya siya. Kaya namatay ang pulubi, napunta siya sa heaven. Pagkatapos nandito ng verse, yung sabi niya, nasuguin, yung 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Nabigla ang mayaman, bakit si Lazaro nasa piling ng Panginoon. Tapos sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap na sa apoy na ito. Kaya, tandaan natin, pag nasa impyerno ka na, wala ka nang mainom na tubig kasi ang impyerno ay habang buhay na apoy na iyong tatamasain hanggang sa habang buhay ka, maghihirap doon. Kaya pag sabi dito na utusan po ninyo si Lazaro, hindi na talaga pwede si Lazaro bumalik papunta sa impyerno kasi nasa langit na siya. Kung sino ang nasa impyerno, doon ka na lang. At kung sino na nasa langit, doon na rin siya. Kaya ang ano dito, yung sabi ngunit sumagot si Abraham, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay, yung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya samantalang ikaw na may nagdurusa yan. Ang ano talaga na habang nabubuhay tayo, maging ang kalooban ng Panginoon ang laging masusunod dito sa ginagalawan natin.
at hindi ang inyong mga sarili. Dahil hindi gusto ng Panginoon na babaliwalain niya ang kanyang pinaghirapan na pagbabahagi na niya kanyang salita at pagbibigay sa atin ng salita. Ito ay ang Biblia. Tapos pagdating na, sinabi niya na sa 27, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, pinakikiusap ko kung papuntahin na lamang ninyo sila sa bahay ng aking ama, sa aking mga kapatid na lalaki. Suguin ninyo siya upang sila'y bigyan babala nang hindi sila humantong sa dako ng pagparusa. Wala nang magagawa maski utusan pa ng mayaman na papuntahin si Lazaro. Wala nang mangyayari yun na kasi once na sabi dito ni Abraham na ngunit nasa kanila na ang kasulatan ng mga propeta at sapat na ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang kasulatan ni Moises at ng mga propeta, yun ang pakinggan ninyo. Kaya, habang nandito tayo sa mundo, pakinggan natin kung anong mga tinuturo ng mga pastor sa atin at kung sinong nagtuturo sa atin tungkol sa Panginoon. Lalong-lalo na itong Biblia. Dahil ito ang Biblia, ito ang kanyang buhay, ito ang kanyang salita. Dito nakasalalay ang ating buhay. Kaya nakikita ko sa inyo, wala kayong Biblia. Mahalaga sa bawat isa sa atin ang may Biblia na ating mababasa dahil ito ang magiging guide natin sa ating buhay. At nandito sa Biblia na ito kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At saka, sinabi naman sa kanya ni Abraham kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moises at mga propeta, lalong hindi na nila paniniwalaan kahit isa pang patay na muling mabuhay. Halimbawa, kung darating ang kapatid mong namatay at pupunta doon sa inyo, anong mangyayari? Di ba matatakot? Mas lalong hindi ninyo siya paniniwalaan, magtatakbuhan kayo. Kaya ang importante dito, habang maaga pa, sabihan nyo na ang inyong nanay, mga kapatid, mga kaibigan, at mga kakilala ninyo, ibahagi ninyo ang salita ng Panginoon sa kanila bago mahuli ang lahat. Kasi akala natin masaya tayo dito, binabaliwala natin ang salita ng Panginoon. Hindi. Ang Panginoon ay nakatingin sa puso ng bawat isa sa atin. Kung ano ang nilalaman ng ating puso, wala tayong maitatago. Kaya minsan napapansin ko, binibiro-biro nyo lang pag pumupunta kayo sa church. Kaya minsan nakakalungkot. Pero tandaan ninyo, ang Panginoon ay nag-aantay lang sa inyo na magbalik loob kayo sa Kanya. Kasi hindi tayo maliligtas sa ating mga mabubuting gawa. Maliligtas tayo sa ating pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita ng Biblia. Ang salita ng Diyos ay magdadala sa atin sa kinaroroonan ng Diyos Ama sa langit. Mayroon akong pangwakas na Bible verse dito. Roma 10:9 to 10, verse 9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay maliligtas siya. Kaya paalala sa atin lahat, habang tayo ay nabubuhay, ipalitan natin ang salita ng Diyos sa
sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, at sa ating mga mahal sa buhay bago mahuli ang lahat. Nakakatakot mapunta sa impyerno kasi ang impyerno ay walang habang buhay, walang kamatayan doon. Kaya wag natin bibiruin ang pagpupunta sa church talagang unawain natin, seryosuhin natin pagdadalo natin sa mga gawain dahil mayroon pangalawang buhay na nag-aantay sa atin. Isa lang, dalawang pagpipilian nyo. Gusto nyo ba mapunta sa impyerno o sa langit? Kaya kung gusto nyo mapunta sa langit, basahin ninyo ang Biblia ng Panginoon, ang salita niya. Dahil ito talaga ang magiging gabay niya ninyo na maging mabuti kayong tao, mabuti kayong mananampalataya sa Panginoon at sumunod kayo sa kanyang salita. Yun lang po. Maraming pong salamat.